pumunta't nako eto. Sabihin ng mga DDS ho, mga kababayan, nako eto, nanalo na kami. Magsasaya na ho yung mga DDS, mga kababayan. Bakit to? Kasi nga, yung isinusulong ni Kaufman na i-disqualify ho. No, na i-disqualify itong si Karim, mga bossing, ay nangyari, nanalo. Magsisigawan mga DDS, panalo na tayo. Bakit? Na-disqualify si Karim Khan. Ganyan mga DDS. Maniwala kayo. Oo. Ipagkakalat niya, nako, uuwi na si Tatay Digong. Ganyan ang sasabihin po ang ibabalita ng mga DDS. Kasi nga po, anong balita? Di ba pinapa-disqualify nila si Karim Khan? Na-disqualify ho, mga kababayan. Yes, hindi tayo nagbabalita ng ano dito, ng fake news o hindi tayo nagre-reaction sa mga fake news. Sige, magpuyat ako mamaya, sabi ni Sweetie. Sabi ni Ginger Khan, di ma-disqualify si Karim Khan. Lose-lose yung si Kaufman. Disqualify ho. Ayan ho. Disqualifikado na ng International Criminal Court ICC Appeals Judge si Chief Prosecutor Karim Khan mula sa paghawak ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil umano sa conflict of interest. Pero basahin ho natin, mga bossing, balita ng DZRH News. Matatandaang hiniling ng kampo ni dating Pangulo na madiskwalipika si Khan sa paghawak ng kaso laban kay Duterte. Ayon kay Kaufman, dapat aniyang tanggalin si Khan dahil dati umano itong abogado ng biktima ng war on drugs. Miski ho ako, sasabihin ko, dapat nga na ma-disqualify, maalis, no? Kumbaga, kasi siya yung naging abogado ng mga biktima ng war on drugs siya yung naging abogado. Tapos nandoon siya bilang prosecutor. Di ba? Conflict. Kasi diyan sa ICC, plain and simple lang. No? Plain and simple lang. Eto, nga naman, tama nga naman sila. Hindi ka dapat just sa prosecution, gilid ka muna. Pero tuloy-tuloy pa din ho, mga kababayan. Miski ako, agree dyan Agree. Kaya lang ho, nakita nyo naman, hindi pa din uuwi ang dating Pangulong Duterte. Hindi pa din. Bumalabs ho. Yung interim release, wala. Alam nyo ho, ang tunay na talagang naging naka-apekto dyan sa interim release kay dating Pangulong Duterte, yung jailbreak ni Sara. Kasi yung ang tinatanong dito, mga kababayan, sige, papayagan namin, lumabas ng ICC. No? Pero abogado si Karim Khan ng mga biktima. Di ba? Sabi, naging abogado siya. Ngayon, sige, ito ang tanong ng ICC kasi dyan sige, papayagan namin. Pag pinayagan namin lumabas si dating Pangulong Duterte, ito ba ay pupunta sa mga hearing? Babalik ba sa mga hearing at haharapin yung mga hearing niya? Sa nakikita po nating impluwensya ng dating Pangulong Duterte, mga bossing, biruin mo si Sara, vice-presidente ng Pilipinas. Ano iisipin ng ICC? Nako, pagka ito pinahintulutan, pinauwi, malamang ito gagamitin ang power ng vice-presidente sa Pilipinas. Dinagdagan pa ng mga senador. Dinagdagan pa ng mga senador, mga boss chief sir, na pabor daw sila na ganito, ganyan, i-house arrest si dating Pangulong Duterte. Ang gusto sa ICC ho, mga bossing, mapanagot talaga. Walang matanda, walang ganito, ganyan. Walang ganun ho. Di ba? Walang call-a-friend, walang, tawag doon? Walang audience impact, etc. Rektahan lang. So ngayon, nakikita nila malaki ang impluwensya ni Duterte. At mukhang hindi i-honor o hindi na natin makikita si Duterte pag pinayagan nating lumabas. Kasi ito, gagamitin ang impluwensya ng Senado, gagamitin ang impluwensya ng Vice President. Ang tatanungin niya dyan siguro, ikaw nga, DDS, tatanungin kita. Kapag ka nailabas si Duterte, no? Pag nailabas si Duterte, wala ka bang gagawin? Na wala kang gagawin?
para hindi na bumalik sa ICC ang dating Pangulo. Natural, hindi mo na pagbibigyan niya. Eto nga kidnap ang tawag nila doon sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kaya ganun, mga kababayan. Hindi mapagbigyan yung ICC nila, mga bossing. Ayan, wala na, di ba? Asan ba ito? Alisin ko na ito. Kaya ganun mga boss chief mo, sir. Hanggang doon na lang. Sorry. Kung sakali na uuwi, baka 10 years. Hanggat hindi sila kumikilos mga kababayan, na yung tipong yung talagang sasagot sila doon sa mga issue kay dating Pangulong Duterte. Don Pasis, shout out sa iyo. Sorry, kanina ko pa nakikita yung pangalan mo diyan. Wilfreda Banakwa, wala nang pag-asang makalabas si Digong, wag nang umasa ang DDS. Lalo na kung hindi nila talaga rerektahin. No, kung sila pa mismo ang nagpapatagal nung mga hearing-hearing kasi kung talagang konkreto yung kanilang depensa para sa dating Pangulong Duterte, tagal na nilang ginawa yan, rektahan na po. Bakit? Simple lang no? Alam namin kung ano yung katotohanan at kami yung depensa niya ganito, ganyan. Ito yung tinapos na nila yan para makalabas ang dating Pangulo. 'Di ba erotica gun? Pero hindi. Paudlot-udlot pa patagal-tagal pa So ngayon, ang ending niyan talagang tatagal doon ang dating Pangulong Duterte. Di ba? Talagang baka hanggang umabot ng 10 taon. Ang masaklap pa nun, baka guilty pa. Ang maging hatol. Kasi mga bossing, kung dedepensa na sila ng dedepensa, at napatunayan sa ICC, okay, tama yung depensa nila, totoo yung mga sinasabi nito. Aba, acquitted na to. Tumatagal lang ang araw na nakakulong dito, kawawa naman. Sige, uwi na ng Pilipinas. Pero hindi yun ang nangyayari. Ang ginagawa nila, puro kaartehan Tapos biruin mo doon sa labas ng ICC, makita yung mga kapwa natin Pilipino. Opo, wala kami magagawa kundi sabihin, nakapwa pa din namin kayo Pilipino, yung mga DDS, no? Kahit na ayaw namin, wala kami magagawa, kapwa pa din namin kayo Pilipino. Makikita yung mga kapwa natin Pilipino doon sa labas ng ICC, nag-aaway dahil sa pagkain. Humba. Biruin nyo yan, nakakababaho ng moral ng Pilipino yun. Sasabihin, isipin ng mga pulis, biruin mo, tingnan mo itong mga Pilipino na ito. Pagkain lang, pinag-aawayan na. Pati pagkain, pinag-aawayan. Humba, nung una, humba. Sumunod, lechon. Di po ba, mga kababayan? Malamang maubos ang kayamanan nila. Sabi ni Pilipinas Bangon TV. Maikli isang minutong kwentahan tayo doon sa kayamanan, sa gastos nila. 150 million per month. Multiply mo sa 10 na lang. Ibig sabihin, 1.5 billion. 1.5 billion. Tapos, dahil nga 150 million kada buwan, sa isang taon, may 12 buwan. Ngayon, 10 lang kinuwenta mo, may dalawa pa. 150 plus 150, 300. So ngayon, i-add mo sa 1.5, bali 1.8 billion per year. Kung sa 10 taon is 18 billion. Tingin mo, ubos? Sabi nga ni Pulong, Boss Pulong, ayos lang yan, 18 billion. Approve yan. Di ba? Mukhang mahirap maubos yun.